Magandang araw mga minamahal naming mga lingkod bayan. Muli ninyo kaming samahan sa isa na namang makabuluhang episode ng Beyond the Desk Faces of Public Service. Ngayong araw, ating kikilalanin ng isang pinuno mula sa isang mahalagang institusyon ng pamahalaan. Isang leader na kilala sa kanyang tapang, malasakit at walang sawang pagtulong sa mga nangangailangan. Ako po si Mark Anthony G. Malitan at welcome sa ikalimang episode ng Beyond the Desk Faces of Public Service. Maghanda na't makinig, matuto at maging isang responsableng mamamayan. Isang mainit na pagbati ang isalubong natin sa pinuno ng Public Attorney's Office, ang walang kapantay sa kanyang serbisyo publiko, Chief Public Attorney, Attorney Persida Rueda Acosta. Ma'am, magandang araw po sa inyo. Ano ba yung gusto nyong itawag namin po sa inyo? Pwede pong attorney lang, kasi pag nag-retire na ako sa PAO, sa gobyerno, attorney pa din ako. Yes. Pwedeng Chief Acosta. Thank you, Attorney. Now, syempre, marami po tayong mga ginagawa sa pang-araw-araw. Kamusta po ba kayo, Attorney, sa ngayon? Alam mo, nagtataka rin ako sa sarili ko eh. Parang feeling ko mas malakas ako kaysa nung bata ako. Binibigay ni Lord ang kalakasan, kasiglahan, siguro para maitaguyod ko ang aking tungkulin hanggang sa panahon na tinakda para ako ay magwakas ang aking pagsisilbi bilang Chief Public Attorney. At siyempre, siguro na-inspired din ako sa Civil Service Commission dahil noong 2004 na tigib ako ng luha, pangamba, pag-aalala na mabibitay ang 1,200 death convicts noon sa kamay ni Pangulong Gloria. Ay, nung magtagumpay tayo, tulong-tulong, ay binigyan ako ng promotion sa pamamagitan ng Highest Presidential Award, Lingkod Bayan, na siyang nagluklok sa akin sa next grade, no? At ito ay from USEC rank to cabinet rank. Siguro kung di rin ako nabigyan ng ganitong parangal ng Civil Service Commission at promotion, hindi ako magiging doktorado dahil naging scholarship ko yon sa UP Diliman, naging Doctor of Social Development ako. At sadyang na-inspire ako sa pagbibigay gawad karangalan ng CSC dahil naramdaman ko na mayroon akong mga kakampi na ibang komisyon, departamento na sadyang kakalingain din ang aming moral. At kami na-motivate talaga, pati ang aking mga kasamahan. Yes, nako, thank you, Attorney. And we can really see talaga po yung inyong mga efforts at very evident po yung mga ginawa ninyo, no, sa inyong mga tungkulin. Para sa kaalaman po ng ating mga tagapanood at tagapakinig, maaari po ba ninyong ibahagi sa amin ang mandato ng Public Attorney's Office? Maganda ang tanong mo. Ang mandato po ng PAO ay nasa saad sa batas na ito, Republic Act 9406. Ito ang Principal Law Office of the Government for the civil, criminal, administrative, labor, and quasi-judicial cases ng ating maralitang Pilipino. At may mga pagkakataon na nasusulat nga in the interest, exigency of the service, PAO may be called upon by government authorities to render such service to other persons. Na kahit hindi indigent o kahit taxpayers, kung may biglang pangailangan na abogado, nandyan ang PAO, Counsel de Oficio, sa bisa ng kautusan ng korte at mga government officials. Nauutusan tayo ng DOJ, ng Palasyo, ng AFP at ng lahat ng sangay at napakaraming MOA na ng PAO ngayon, pagbibigay ng serbisyo at may bagong batas na naman. Pati ang mga kapulisan, kasundaluhan, nagaganap lamang ng tungkulin kapag nakasuhan, nandyan si Public Attorney. Alright, and sapat naman po ba yung bilang ng ating mga attorneys or lawyers? Or sa tingin niyo po may high demand? Kasi talaga namang marami ang nangangailangan ng inyong Sa serbisyo. totoo lang, nakalulungkot. Sa ating counterpart natin, ang piskalya, sila ay one court, two prosecutors. Pero ang PAO, one court, one PAO.
At yan ang nagiging basihan ng ating Department of Budget and Management na ngayon ay may kulang kaming dapat ibibigay na 87 or 88 items. Naghihintay pa kami ng NOSCA sa ating DBM. At may mga kalatas kami na pinapaliwanag namin, counterpart din natin ang Office of the Solicitor General sa kanilang mga apila ng ating mga kababayan. Ang aming kalaban ay ang OSG sa apila, sa Korte Suprema, sa Court of Appeals. Sa mababang korte naman ay ang mga prosecutors. At bukod dyan, may labor cases pa tayo ng mga obrero at manggagawa. At may public attorney din. Isipin mo ang basihan lamang ay 1:1. Paano kung nasa court? Paano niya asikasuhin yung ibang kaso? Labor, civil, administrative, at quasi-judicial. Sa totoo lamang, bloated ang ating mga PAW. Sa isang buwan, ang minimum na kaso ay 200 to 400 cases. At ang kliyente ng PAW noong nakaraang taon ay umabot na 12 milyon. Dahil meron din tayong legal advice, counseling, at meron tayong mga inopen na mga social media, messenger, Viber, emails, ay sadyang napakabigat dahil ang ating populasyon ay umaabot na ng 110 milyon. Tama ba? Yes. So ang punto dyan ay sana po mahimok natin ang ating Kongreso at DBM na kami ay maging kapantay ng bilang ng ating mga prosecutors. Kitang-kita na mapipilitan talaga ang iba. Pagpagod na, lilipat sa ibang ahensya, magpipiskal, magja-judge, magpa-private. Kaya ang bilis ng turnover. Yes, thank you, Chief. Talagang kitang-kita natin na talagang binamanage niya na lamang po yung bilang ng inyong mga attorneys dun sa kanilang mga workload, no? So marahil isa ito sa mga pagsubok or hamon na ino-overcome po ninyo. Kaya nga meron tayong pakiusap sa Kongreso na talagang magdagdag sa inyong opisina. Meron pa po ba kayong ibang naiisip na mga hamon or pagsubok na nais nyo rin pong ibahagi at paano nyo ito ino-overcome? Alam mo, yung pag-aalis na yung mga na-train natin, 5 years, malungkot ako eh. Pero may halong saya. Dahil nakapag-develop tayo ng magiging judge, magiging piskal, magiging corporate lawyer, tutulong sa ibang aspekto ng ating lipunan. Sa social development, ang doktorado ko, hindi naman hustisya lang. Ang aspekto ng ating lipunan, marami yan. At ang punto dyan, talagang isang hamon na kada may papasa sa bar, makakuha tayo ng pinakamagagaling. Kaya sinusunod namin ang rules ng CSC sa pag-hire. May neuro pa nga. May mga clearances, medical, police clearance, at lahat ng klaseng clearance. At may panel of interrogators pa tayo. May written exam at kailangan marunong mag-computer dahil wala tayong creation ng staff. So sa puntong yan, kailangan si Pau Lawyer, umuusahan may sekretarya ka. Ikaw mismo ang sekretarya ng sarili mo. At si Chief Public Attorney mismo ay sekretarya din madalas ng sarili niya. Dahil kulang nga kami ng manpower. Pero hindi dahilan. Para sabihin mong hindi mo nagampanan ang tungkulin mo dahil kulang ka ng manpower, aba, kakaunti man yan, kapag masisipag yan, may passion for justice yan, magaganap at magagawa ang matagumpay na pagganap ng tungkulin. Hindi dahilan ang kakaunti kayo. Actually, sabi nga sa kasabihan ng araw, give me a handful loyal follower and I will conquer Rome. Ganun lang yan eh. Nagpasimula lang nga kami sa 1,000 abogado pero nakita mo naman, kahit napupuyat, tutulog, power nap, okay na yon. Kaya si Pau Chip, tignan nyo, kahit ganito ako ay senior na, siguro naman ay hindi masasabing wala na akong lakas para gampanan ang aking tungkulin. Yes, actually totoo yan, attorney, kasi talagang kitang-kita ko yung high level of energy po that you have at the moment when you're telling all these stories. And you have mentioned kanina yung about sa workload. Ano po yung mga ways naman nyo on how to make sure na talagang in quality pa rin, na kahit kulang tayo ng attorneys, heavy yung workload natin, pero we still deliver this excellent and quality service? You know, the parameters of social development, kailangan may human empowerment. May accountability. Okay? Siyempre, seminars, trainings, orientation, pag may na-appoint, mag-go-out sila sa June. Okay? Iba nga, mga anak na mga kasama sa gobyerno din, welcome sila. Dahil siyempre, unahin mo din bigyan ng trabaho yung mga anak-anak, apo-apo na nasa gobyerno. Parang reward na rin nila. May orientation na 3 araw. Talagang ile-lecturean tungkol sa civil service rules, COA rules, DBM rules, at operations manual lang, Pau. At doon sa aming mga code, kailangan
well-prepared pagharap. At ang ating lagi sinasabi, ang pagiging public attorney hindi upang maging passion model ka. Umanap ng boyfriend, umanap ng magiging kaibigan, no. Nandiyan ka dahil may maralitang Pilipino na paglilingkuran ka ng tapat at bawal ang tumanggap. Kahit sibuyas, kamatis, talong, bawal. Libre ang ating serbisyo at walang bayad. Ngayon, kapag na-inspire ang mga nasa baba ng nasa taas, parang ano yan isang gangrenang, spaghetti pababa, spaghetti pataas. Para sa millennials, para masaya naman tayo. Pababa ang integridad at pataas. Tulong-tulong. At ang ayaw talagang magtrabaho, ang sinasabi ko, lumipat kayo, umalis kayo. Tutulungan ko pa kayo. Dahil kung hindi nyo naman gagawin ang trabaho nyo ng tapat at ang gusto nyo lang, walang gagawin, hindi pwede. Dahil ang laki na ng sweldo ng public attorney ngayon, Sir Mark. Alam mo ba? Makikita mo na talagang kailangan ang bawat magiging public attorney tatagal dito. May pagmamahal sa kanyang tungkulin at sa bayan. Yes. Dahil kung wala, hindi ka tatagal. Kaya lumipat ka na lang. Humahanap yung iba ng uwi bahay. Isa pa, walang uwi bahay. What is that? Official business. Yes. Dalaw sa jail, dalaw sa barangay, pagkatapos babalik pa sa aming opisina dahil may mga nakapila na magpapalegal advice. Sabi na iba makasama sa pamahalaan, masyado daw stricto si Pauchip. Hindi po totoo yun Dahil inuunawa ko rin naman, pag may sakit, di magsiklib. Ganun talaga. Kaya nga may sick leave tayo sa ating civil service rules. Meron tayong vacation leave. Pag nagpaalam mag-abroad, pinapayagan naman natin, wag naman buwan-buwan. Yes. Pwede once a year, 30 days, ikonsumo lahat pwede. Dahil nandun naman sa ating civil service rules yun, na pwede kang mag-vacation leave. Pero sa totoo lang, kapag ang isang empleyado ay masipag, talaga nakakaipon ng leave. Pagka-retired ka na, ang laki-laki ng terminal leave mo. Di ba? Yan din ay isa sa isinulong ng CSE. Kaya masasabi ko sa sambayan ng Pilipino, suportahan po natin ang mga misyon, mga programa ng Civil Service Commission dahil iyan ang nagpapatatag at nagpapasigla ng serbisyo publiko para sa maralitang Pilipino. Thank you. And katuwang po namin ang mga government agencies sa lahat po ng mga adhikaing ito. At isa na nga po dito yung ating PAO. And syempre, Chief Acosta, ngayon usong-uso yung digital transformation, digitalization. And nabanggit nyo kanina yung tungkol doon sa open na pagtanggap ng mga emails, calls. Ano pa po kaya yung mga other initiatives po that you have introduced para talagang ma-reach natin yung ating mga clients? Marami tayong ginawa. Yun nga lang mga 201 pal, pinadigitize ko na para meron, no? At pwede iuwi ng personnel yung in case may emergencies, na safety na yung mga records. At ngayon, na kami paperless. Nag-edit kami via transmission sa email or Viber. Dati nung araw, ipiprint. Yes, magkakapapel, no? Kahit sa Presida Acosta, teki. Hindi tayo nag-aral sa mga STI, sa mga school. Basta di ka lang takot pumindot sa computer, matututo ka. Doon nagtataka lang naman ako sa may mga edad na ayaw nilang matuto. Pag ayaw mong matuto, hindi ka matututo. Ngayon, napakaganda ng ating, ng ating technology. Kasama yan sa globalisasyon. Nung araw, pag magre-research ka, pupunta ka pa sa library, hanapin si ISCRA, si Philippine Reports. Ngayon, i-google mo lang, nandiyan na lahat ng impormasyon. Tiyakin mo lang na tamang impormasyon. Hindi fake news. At mag-ingat sa mga hacker. Siyempre, kailangan may mga i-hire tayong IT. At siyempre, mas gusto ng maralitang Pilipino, ng ating sambayanan, alam nilang ginagawa natin. Kaya nagbukas po tayo ng programa. Every Friday, basta libre po ang aking schedule, 1:30 in the afternoon, meron po tayong #pala or Presida Acosta's Legal Advice, mga 2 hours show po yan live. Okay. Pinapalabas natin sa ating FB, sa pangalan po ng inyong lingkod. Ito po ang official Facebook page ng PAO. Presida V. Rueda Acosta, official fan page. Alright, tapos people po will just send their questions during that live and you will answer? Maka-comment po. At nakaabang na po yung mga staff natin na walang hearing, yung mga lawyer, sinasagot po. Right away. Action bilis. Dahil action bilis, sa CS rin yan Opo, kasi na-imagine ko po kung gano'n yung oras, hindi niyo po masasagot lahat ng katanungan ng live, pero may mga nakaabang tayo. Mga walang hearing po. Kung hindi man po Friday,
our people can also visit the office po, Yes. no? Opo, From opo. Monday to, may time po, yung 8 to Open 5. Tapos they can also email. Tapos send po yung kanilang mga messages At po. saka may bago tayo, Kuya Mark, yung home visit. For Ah, the PWDs, for those who are bedridden, may hospital visit din. Lalo kung may kalaipal na pleading, hindi makapunta sa office, may sakit na sa ospital, o kaya matanda na, senior citizen, sickly, pupuntahan ni Pau. At talagang yun ay charge na sa kanilang rata at additional allowances. Dahil dito sa Pau, wala po kaming confidential fund. Wala po kaming intelligence fund, pero nag-iimbestiga ang mga Pau lawyers. Dahil sa Anti-Torture Act, ang Pau po mag-iimbestiga ng mga pananakit sa ating mga kababayan kung may ginawa ang ating law enforcers. Apo. At meron tayong BAUSI, nag-iimbestiga ang mga Pau, pero wala po kaming pondo para sa investigative work. Pero sa puntong yan, sabi ko nga, kapag maigsi ang kumot, magtiis mamaluktot. yes, thank you. Ang dami po namin nakukuha ng mga bagong impormasyon. Maganda na meron tayong ganitong polisiya at programa para talagang lumapit ang taong bayan. And speaking of Chief Acosta, ano po ang inyong mensahe sa kasalukuyan at sa susunod pang henerasyon ng mga public attorneys? Para po sa ating mga kasama sa PAO, lagi natin tandaan, people may come and go, but the institution will remain as it is. Mali natin ang ating mga tanggapan saan man yan. Dahil dyan, tayo kumukuha na ikinabubuhay, tinutumbas sa ating paglilingkod at serbisyo. Sadyang pag tayo may malinis na puso't kalooban, ituturo ni Lord kung saan tayo dadalhin. At kung tayo masaya sa PAO, tularan niyo si Persida Acosta. Dito na magwawakas ang kanyang serbisyo sa hustisya. Kung ako na may bigyan ng pagkakataon sa ibang larangan at ako'y malakas pa, tatanggapin ko at mananatili po akong Anghel de la Guardia dito sa lupa ng buong PAO at ang maralitang Pilipino. Thank you, Chief Acosta. At kung sakasakali po na meron tayong tagapanood ngayon na gusto talagang mag-join din as one of our public attorneys, meron po ba tayong hinahanap na katangian or para lang maliwanag ano nga ba ang magiging pananagutan ng isang PAO lawyer? Basta po masakay sa bar, kahit ilang beses kayo kumuha, wala akong pakialam. Basta pasado kayo sa bar, may mabuting kaugalian, handang magserbisyo, may malinis na kalooban, ipasa nyo ang neuropsychiatric test ng National Center for Mental Health. Siyempre, kailangan, mentally fit. At yung inyong mga health exams, siyempre, yung mga clearances, at dadaan yan. Siyempre, may requirement ng CSE, panel of interrogators, written exam, at sa selection board. Kailangan pumasa kayo. Ganun lang. Pero minsan, maraming papasa. Kukunti ang item Maghintay po lamang kayo. Lagi niyong awitin ang awitin na maghintay ka lamang. At darating din ang pagkakataon mo na magiging public attorney ka rin kagaya ni Persida Acosta. Yes, maraming salamat po, Chief Acosta. Napakabilis po ng ating pag-uusap at very productive and meaningful po yung ating naging discussion. At kaisa po ninyo kami, ganun din ang taong bayan na talagang masuportahan financially or kung ano man ang kailangan ng Public Attorney's Office para sa inyong pagpapatuloy ng inyong mandato at adhikain. So muli, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat din po sa inyo. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang PAO. Mabuhay ang CSC. Napuno na naman po tayo ng bagong kaalaman at inspirasyon ngayong episode. Maraming salamat po sa ating mga panauhin, lalo na kay Chief Attorney Persida Rueda Acosta at sa ating mga tagapanood. Huwag kalimutang manatiling nakatutok sa susunod na mga episodes ng Beyond the Desk Faces of Public Service. Para po sa inyong mga puna at mungkahi, iscan lamang ang QR code sa inyong screen. Ang inyong feedback ay mahalaga po sa amin. Muli, ako si Mark Anthony G. Malitan at ito ang Beyond the Desk Faces of Public Service, kung saan bawat kwento ay inspirasyon tungo sa mas mahusay na paglilingkod. Dahil sa dulo ng bawat kwento ng paglilingkod, hindi lang pangalan ang ating iniiwan, kundi isang pamana ng malasakit, integridad at tunay na pagbabago.